Nasa harap namin ngayon ng isang organic lechon na nagkakahalaga na tumataginting na 24,000 pesos. Isa ito sa mga pinaka-engranding pwede mong ihanda ngayong Pasko. At sa episode na to, kakain tayo ng murang Filipino Christmas food hanggang sa mahal na Filipino Christmas food. Kaya hinihintay natin. Sura! Pasko na naman o kahit uli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko at sa video na to, samahan nyo kami mag-Noche Buena ni Ninong Ray ng hindi lang isa. Hindi na ako nakadiyam ng gantong klase sa usawan. Talaga dito. Hindi lang dalawa, Basa. Basa. Wet na wet. kundi sandamakmak na pagkain Pilipino tuwing Pasko. Importante yung magkakasama yung pamilya. Mula sa 45 pesos ng legendary puto bumbong sa Malabon, Kami puwet nga. Sunog. Oo, sunog. Ba? iba't ibang heritage Filipino Christmas food sa San Juan, Alam mo kung identical sa akin dito. Ano? Parang ito yung mga Christmas food ng tita mong mayaman sa Makati. Tama. at sa uli, kakain tayo ng kakaibang organic lechon na nagkakahalaga ng almost 24,000 pesos. For this lechon is meron siyang special beer na ini-stopin namin. Sorry? Beer. Beer. Alak. Alak. Pinapasok sa loob? At ano pa bang magandang panimula? Kundi kumain ng puto bumbong at bibingka na malapit na simbahan. Ninong Ray, Yan. how are you? Welcome sa Malabon. Merry Christmas! Merry Christmas, pare. Para sa special Christmas episode na to ay makakasama natin ang nag-iisang Ninong Ray, a good old friend, artista, malupit magluto at isang food vlogging icon sa bansa. At sasamahan niya tayong mag-Noche Buena ng iba't ibang masasarap na Filipino food ngayong Pasko. Sa episode na to, kakain tayo sa iba't ibang price range ng Christmas Filipino food. Pero unang tanong sa'yo, para kay Ninong Ray, ano ang isang Filipino Christmas food? Ano talaga, para sa akin, ito talaga mga nasa harap natin. Yung bibingka, puto bongbong at puto sulot. Lalo na kapag kinain mo siya ng medyo may simoy ng gabi. Kasi ang ibig sabihin sa akin, simbang gabi ni. Pero sa dami-dami na nakainan ko puto bumbong tsaka bibingkahan, bakit may tsaa? Yan. Ito. Okay. Ito ang ino-offer nila. Meron tayo dito yung bibingka, Oo. puto bongbong, alam na lahat. At ito hindi to alam ng karamihan. Okay. Puto sulot. Kung bakit may tsa, kasi nano ka ba nagsisimbang gabi ka, alas 4 ng madaling araw tapos yan, higop ka, may rila tsa. Tikman nga natin. Oo. Diba? Light lang siya. It's like an oolong tea. Yes, light lang siya. Light lang. Tapos may pandan. Very Pinoy pa rin. Pango. Papabango sa kanya. Very Pinoy pa rin talaga. Anyway, alam mo, try na natin tong 45 pesos Okay. na puto bumbong. Pero paano nga ba nagsimula ang puto bumbong sa Pilipinas? Marahil, nagsimula daw ito noong panahon ng Spanish colonial era at likely na-introduce by the Mexican expedition led by Miguel Lopez de Legazpi. Puto bumbong is a traditional steamed rice cake cooked in bamboo tubes, aka bumbong. Habang nalawak ang Christianity sa buong bansa, ay naging parte na rin ng pagkain ito sa tradisyon ng simbang gabi. At ang kapartner niyan ay tinatawag na bibingka. At nandito tayo ngayon sa Pambato ng Malabon. Heto ang Mario's Bibingkahan. At 42 years na silang Christmas food icon dito sa Malabon. Namana pa ni Kuya Mario ang kanyang negosyo sa kanyang lola. At isa lang naman si Ninong Ray sa mga batang Malabon na kinagisnan ang legendary stall na to. Nga pala, ang dami ng modern na puto bongbong ngayon, nilalagyan ng tsokolate, nilalagyan ng condensed, pero sa akin, classic pa rin talaga. Yeah. Margarine, asukal, nyog. Ang puto bumbong nila ay gawa sa malakit na bigas na may purple coloring at nilalagay sa mga maliliit na bumbong or bamboo. Kapaluin ng konti ang bamboo para maging even ang distribution. Then, let it steam. After 4 minutes ay ready nang kumawala ang steam rice sa bamboo. At diretso na yung maliligo sa freshly grated na nyog na sila mismong nakayod. A huge slab of margarine will be added at hindi kadamutan ng kutsara ng asukal. And this puto bumbong costs only 45 pesos. Sige, cheers. Cheers, pare. Texture, napakaganda. Flavor, simple lang. At itong gustong-gusto ko talaga kasi dyan, pre. Yung nyog nila, sila mismo nagkakayod. Dito ko nga. Di ba? Literal, pinaghirapan nila. Ang sarap. At syempre, yung kayod nila, hindi kayod makina. Mano-mano talaga. Very straightforward, very quality. Kumbaga, quality assurance. Tama. Yung nyog, yung margarine, Oo. sweet, I mean that sweet sugar. So, alam mo, pre, sa mga putahing konti lang ang ingredients, mas madaling sumablayan. Okay. Kasi isa lang ang ingredient na sablay mo dyan, wala na. Kasalanan mo na yun pag gano'n. Galing. Gusto ko na itong tikman, kung may puto bumbong ka, merong bibingka. Lahat ng pundasyon ng bibingka ay ang kanilang batter. At dito, bigas, asukal at sariwang itlog lang ang gamit nila. Once meron ka ng batter,
ay ibubuhos na to sa palayok na may dahon ng saging at lililuto ito gamit ang uling. At tatakpan niya ng isa pang layer ng yero na may uling para maluto rin yung taas. Then, generous amount of sliced salted eggs will be added. Tapos, 2 beses pinapalitan ng dahon ng saging once medyo sunog na yung dahon. After 15 minutes ay may final checking pa yan. At if luto na, ay papahira na yun ng margarine. At syempre, sandamakmak na Filipino cheese. Kaya lang, bago may iwain yan, tinan mo muna to. Okay. Kumipwet na. Sunog. Oo, sunog. Baka ba? Oh. Yun yung main na lasa nito. Sunog na dahon ng saging. Okay. Pansin mo kanina, ewan ko nakita mo Pinapalitan dalawang beses niya pinapalitan yung taas. Kasi kapag nasunog na, tapos na siya mag-impart ng flavor, panibago naman. Okay. Diba? Hey, cheers. The perfect part. Ano? This is very fully. Diba? Mild siya. Very smoky. That's the definite flavor. Smoky niya. At saka, smoky siya. Smoky siya. Tapos, ang ganda ng texture, pare. Sobrang ganda ng texture niya. Nasa gitna siya ng cake at puto. Tama. Hindi siya sobrang airy. Hindi rin siya sobrang Mild sa giri. Ang ganda lang din ang addition ng salted egg kalat na kalat. Wala lang, hindi lang siya sa gitna. Hindi. Nakapalibot talaga siya. Tsaka ang usay nila dito, pre, sobrang galing nila dyan. Ang galing. Kita mo kung gano'ng ka-efficient yung mga tao niya, di ba? Tsaka si Mario, hands-on talaga. Dali mo lang yung mga tinatawag na Christmas food icon. Yung tuwing Christmas season, inaabangan mo na sila. Sobrang daming tao. May numbering dito, pre, ha? Para kang nasa Mercury, para kang nasa bangko. Parang bangko lang. Kahit literal sa bangko sila. Yes, yes. May numbering sila dito. Grabe nung, ramdam na ramdam ko talaga yung Christmas. Siyempre. Kasama pa kita ngayon. Pero kanina may binibida sa inayabang mo sa akin, Chewy, meron sila dito na wala sa ibang puto bumbuhan sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, Cabanaba area lang ang meron dito. Nung sinabi ko to sa mga klase ko nung college, ni isa sa kanila walang may alam niyan. Kahit nga ako nung Di mo I alam. don't know this. What's this? Eh, ikaw, pre, yan ang trabaho mo. Yup. Mag-ikot ng pagkain sa Maynila, sa buong mundo. Oh. Pero di mo alam to. Ito ang paborito ko. Ano to? Puto sulot. Ang puto sulot ay isang variant ng puto bumbong na sinasabing sa Camanava area lang matatagpuan. Ang pundasyon nito ay bigas na malagkit na may tubig. Ilalagay sa bamboo at i-steam for few minutes. Time to time, para maluto rin yung taas ay re-refillan ito ng tubig. Papatungan din ng isa pang bamboo para even ang pagluto. Pagka-steam, ay susulutin na gamit yung stick. Then lalagyan ng asukal, fresh nyog, and 1 more layer of sugar. And just to be special, lagyan mo na rin yan ng cheese. Salted eggs on the side, and boom, it's my first time to try puto sulot. Ito kasi, puto bongbong, binubongbong. Okay. Ito puto sulot, sinusulot, sinusundot siya. Okay, gets ko. Ito ay simpleng-simpleng sinaing na malagkit lang. Okay. Ha? Na may asukal, itlog na maalat. Yang keso, recent addition na lang yan. Pero ako, itlog na maalat lang talaga. Okay, kukuha ko dyan. Alam mo nung para sang unang tingin mo, kaya hindi mo papaanohin, parang suman. Para sa suman. Wala kang makikitang ganyan texture. Alam mo na magaling dito, Ha? pag-agat mo, kaghihiwa-hiwalay kada butil. Hindi mo makikita yun sa kahit anong malagkit, pare. Tatanungin mo ako, chewy, Ah, is it chewy? No, it's not chewy. napakasarap nito at hindi ko alam talaga kung meron ito sa labas ng Camanaba area. Pero dito, ay, Diyos ko. Pero na masasabi ko lang, what a way to start our Filipino Christmas food tour. Pero dito pala nagsisimula to. Dito ba? Gano'n mo maganda simulan kundi mga puto bumong tsaka bibingka. Pero pa nagsisimula, meron pa tayong mga ilang pupuntahan. At sa ending ng video na to, meron tayong kakainin na pagkain na Filipino Christmas food na nagkakahalaga. 23,900. 23,500? 24,000 pesos, as ito 40 pesos lang. Eh, ganun talaga. Diba talaga chewy, no? On to our next Christmas food destination, ay nandito tayo sa isang heritage Filipino food icon. Welcome to Cafe Isabel. It has been a dining destination since 1982, offering a blend of Spanish and Filipino cuisine, founded by the Pope of Gastronomy, Chef Gin Gonzalez. At makakapanayam natin ang kanyang anak na isang batikan at celebrity chef na si Chef Gino. Chef Gino, Merry Christmas. Merry Christmas! Itong Cafe Isabel, institution na sa buong Pilipinas Like in terms of mga restaurants sa Pilipinas, kasi dami ng Filipino restaurants, di ba? Kahit pa paano, dahil matagal na siyang institusyon, sa tingin mo ano yung parang leverage pa rin ni Cafe Isabel? Well, heritage cuisine. May mga bago tayong dishes.
Pero karamihan talaga heritage cuisine eh. And When you say heritage, it means matagal. how deep it is. Minana-mana. Kasi yung great-grandmother ko, magaling na, magaling na cook, Kapampangan. So, lumaki yung daddy ko doon. Hindi ko na siya naabutan eh. Pero naabutan ko pa yung pagkain niya. Dito sa Cafe Isabel ay makakakain ka ng pagkain Pinoy na talaga namang may kasaysayan at higit sa lahat may istorya. At dito din nahuhubog ang ilan sa mga magagaling na future kusinero ng ating bansa. Dahil katabi nito ang Center for Asian Culinary Studies na pinamamahalaan ni Chef Jean. Baka gabi, nagputo-bumbong tayo. Pero ngayon, may another kind of dessert or pastry na naman. Which is special daw dito sa Cafe Isabel. Chef, ano itong mga nasa harap natin ngayon? Okay. Ito, old-fashioned ensaymada, no? Old-fashioned ensaymada. Narinig ka na ba nun? Hindi eh. Like, paano siya po naging old-fashioned? Una, yung size niya, ganyan. Actually, medyo lumiit na nga eh. Nasanay tayo dun sa queso de bola na medyo tuyo. Okay. Pero pag tinikman mo yung queso de bola na medyo fresh, hindi siya tuyo eh. Ang lutong yung taas, no? Torched by... Sinalamander lang. Cheers? Cheers. Cheers. Ang saya. Basa. Wet na wet. Yung ayoko ng tinapay na dinuga sa topping. Kasi ang daming keso, ang daming asukal sa taas. Ayoko nun. Ito yung tinapay itself. Ayaw mo siyang kainin eh. Ng sarili niya eh, di ba? Ang mabigat siya. Maalsa. Ang ganda ng pagka-toast ng cheese. Yeah. Nag-caramelize siya ng konti yung mga sugar powder na parang dwell in na sila sa isa't isa. Sa paghiwa ko kanina, di ba yung mga ensaymada medyo ma-ere pagdating sa loob? Medyo hangin na. Ito siksik hanggang loob maalsa. Pero meron ako dito nakikita na familiar, pero iba yung tawag sa kanya. Tocino del cielo, no? Literal na translation yan is bacon from the earth. This holy-looking dessert is called Tocino de Cielo, a Spanish dessert na gawa sa egg yolks, sugar, and water. Yun na yun. At fun fact, heto daw yung paborito ni Anthony Bourdain nung kumain siya dito noong 2008. Di ba ang tosino ngayon ay karne? Oo, yung red. Eh, chef, paano ito naging tosino? Ang salitang tosino itself, ano po ibig sabihin? Yung Spanish siya eh, for, bacon. Di ba ang Spanish parang yung mga Frances din? Medyo poetic. Medyo poetic. Oh, yeah. Tama mo. Ito, bacon from the earth, I think may point din sila pag tinikman mo. So it's like more on figure of speech? Parang ganun ba? Tamang pagkain ba nito? Chef, like ano ba to? Isa-isa lang? Sige nung, may tanong pa nung. Parang siyang leche flan eh. Iba yung ano niya nung, no? Texture. Texture. Hindi siya leche plan niya talaga. Mas makapal siya. Eh? Parang sobrang dense niya. Sabi na kanina, kaya siguro maliit. Sabi ko, oo nga. Kasi, Hanggang dito ka lang. Oh, wow! Okay, matamis siya. Pero, masarap siya. Masarap. Hindi ka uubos sa isang llanera nito, pre. Eto lang. Kung nakakain na kayo ng tinawag na gulab jamun, oo. Indian food, India. Baka. somehow papuntang ganun yung Tamis, no? yung tamis niya. Naudlot lang. Mas matamis yung dihamak eh. Once you bite, there's like caramel juices na nagpapap eh. Yung texture na yan, hindi ko alam kung naka-experience na ako niyan sa ibang bagay. Alam mo kung ano siya? Para siyang cassava cake na walang structure. Imagine mo yun. Oo. Cassava cake without the fibers. Sobrang old school na pagkain na nito. So, ngayon ko lang narinig. Ikaw bilang isa sa mga haligi at ng kulinarya ng Pilipinas, especially si daddy mo, Chef Jean, shoutout sa'yo. Para sa inyo, ano ang pagkaing Pilipino tuwing Pasko? Well, una-una, mahilig tayo sa salo-salo eh. Di ba? May kanya-kanya tayong mga siniserve. No? Pero importante yung magkakasama yung pamilya. Minsan, di nga pamilya. May extended family na rin, di ba? Tapos, yan, basta may spread ka. Basta puno yung, basta puno yung lamesa mo ng mga pagkain. I think yun naman yung essence ng Pasko eh. Galing, o saan dyan ang pamilya? Yan. Ano, baduy ba pakinggan? Masyado man cheesy, pero legit naman, di ba? Ano ang value ng masarap na pagkain kung wala ka makakasama? Pwedeng kamag-anak yan, pwedeng kaibigan, o pwede kahit aso mo. Basta as much as possible, hindi ka mag-isa kumain tuwing Pasko. Pero teka, balik na tayo sa pagkain. After the sweet appetizers, ay kumain na tayo ng mga traditional Filipino-Spanish food. Katulad na lang ng paella, kalyos, kalderetang kambing, strawberry shortcake, at ang star na pinili namin, ang lengua sulipenya. Boom!
Ang gaganda naman. Ang ganda. Alam mo identical sa akin dito. Ano? Parang ito yung mga Christmas food ng tita mong mayaman sa Makati. Tama. 'Di ba? Tama. Tsaka ano, yung mga pagkain na to, parang hindi siya pretentious. Yun talaga siya. Diba? Itsura pa lang. Yep. Pero para natin malalaman niya, kailangan natin tikman. Pero ano-ano ba? Let's start with the lengua. Lengua. This is Lengua Sulipena. It starts by adding oil in the pan, then bottom mushroom goes in. Next is yung dila na ng baka, then butter, and then some special lengua sauce. Beef broth will be added, let it simmer and give it a mix. Ilalagay na yung ating juicy olives, and then a dab of white wine. For plating, home-cooked mashed potato on the side, and some stir-fried zucchini, broccoli, and cauliflower. And boom, ready to serve. And this lengua costs 826 pesos. Wala natin, hindi ko na... Pero hindi naghihibla-hibla. Hindi nga. Andulas? No, hindi ko alam kung ito ba yung tawag na French kiss. Parang ito na nga. Parang sino ngayon? Itsura pa lang eh. Okay. Sa akin kasi cream base. Okay. At yun yung mga lengguang natitikman ko nung bata ako. Eto, hindi ko alam kung ano siya, pero masarap. Alam mo yung nalagasahan ko, only beef broth. Parang manipis lang yung sauce niya. Yun, and then yung karne natin lambot eh. Hindi ko rin alam kung may red wine ba to. May wine siya. Meron. Harap. Ang ganda ng texture ng dila. Hindi madaling magluto ng lengua na ganito kasarap. Para sa akin itong kalyos, yung lola ko, side ng daddy ko, meron siyang tuwing Pasko, doon yun ang linuluto yung kalyos niya. Alam mo ba ang kalyos sa amin, sa pamilya namin? Oo. May paa ng manok. Wow! Yes. Kakaiba ah. Kasi, para sa akin, sa nakalakhan ko, ang main property talaga ng kalyos na hinahanap ko at pinapakain sa akin ng bata ko ay malagkit siya. Makollagen siya at malakuha mo yun sa paa ng manok. Ano yung lasa na yun? Ano yun? Teka lang ha. Ang kakaiba din sa kalyos na to, hindi siya masyado masarsa. Hindi nga gano. Diba? Pamantika siya. So, libre, yung mga ganung bagay, ano ba kapag harmonious yung flavor na isang dish, may lumalabas sa bagong lasa? Okay. Parang tunog ng isang instrumento, dalawang instrumento, tapos kukumpara mo sa tunog ng orkestra. Nag-iiba yung tunog nila eh. Some will say, other kalyos, they want yung karne, yung tuwalya, sobrang tenderized na malambot. Pero alam mo sa akin, kahit yung luto ng lola ko, gusto ko yung may nguya pa talaga. chew. Yeah. May chewy. Tapos ito malalaki yung gayad ng karne. Pero may kaldereta nila. Ganyan ba ang itsura ng alam mong kaldereta? Hindi. Diba? Parang alam mo, nakakain na ako dati ng kaldereta ni Chef Tatong. Meron na-replicate siyang parang Spanish kaldereta. Sabi daw yun yung panahon. Medyo similar visually. Malambot naman. Oh, malambot siya. Ay, ang lambaw. Talaga. Ewan ko kung nalasahan mo. This one, kanina walang anggo. Dito may konti. Okay lang ba sa'yo yun? Ako, Okay lang. Akin okay sa akin yun. ako hinahanap ko yun. Okay, ako okay sa akin yun. Pero timpla-wise, pucha, ang sarap nito. Tapos, kung titingnan mo yung sarsa niya, durog na durog eh. Durog, oo. Lahat nalusaw na lahat. Hindi ito yung kapag inisip mong Filipino kaldereta, parang hindi ito yun. Don't expect na parang kung ano yung niluto sa bahay. Hindi siya ganito. Parang ibang kalibre na. Feel ko nga parang more on papuntang Spanish side, ewan. Pero iba siya. Sige, alam mo, nakain natin yung mga protina. Punta na tayo dito sa ating Aros ba to? Ano ba rin siya? paella. Paella? Paella, oh. Ito yung ang bibigay ko sa'yo. Ay, protina, marami. Oh, thank you ah. Hindi, una pa lang yan. Una pa. Kung paano. Meron kang, okay, oops. So may halaan. Laan, may tahong. May ano ba yun? Tahong puset, meron din. Shit, cheers. Mas moist pa to sa moisturizer. Kasi pa lang maging mas basa ka pa sa tubig. Oo. Pwede mo mas wet ka pa sa wearer. Sarap! Sa mga diabetic ako, Okay. matagal na. Bago pa ako mag-vlog, 18 anyos ako. So, as much as I can, before hindi talaga ako nagkakanin. Yep. Kung ano yung sarap na nararamdaman mo ngayon, mas masarap yung nararamdaman ko. Kasi, ano sa akin yan luxury ang kanin sa akin. Iba no? Kahit yung seafood, bagay lahat sila. Parang may kanya-kanyang pwesto sila na doon talaga sila nakalaan. Kayo ba, paano pa mag-celebrate ng Pasko? Sa palengke, nagkatrabaho ang parents ko.
kahit taong-taong nagaganap ang Pasko, taong-taon pa rin may nag-last minute na bumibili. Okay. So kapag Pasko, tsaka dispersang bagong taon, sabi nila malas daw kumain ng manok sa bahay. Sabi nga nila. Hindi totoo yun. Ang dahil pa rin bumibili sa amin. Isa yung mga magulang ko sa mga nagsiserve sa mga tao para makapaghain sila. So, I'm not saying na dahil doon hindi na kami naghahain pero pagod sila. At sa 25, magtitinda uli sila. Kasi marami pa rin bumibili talaga. Yung iba, pag Pasko, Walang ginagawa. all throughout, naghihintay lang. Oo. Luto, yung ba, may games, party, palaro. Pero hindi natin nga napapansin, kudos din sa mga nagtatrabaho, no? Yeah. Sa palengke, sa mall. Sa mall, isipin mo yun, LRT. Oh, Security guard. driver, security guard. Ngayon nga may sarili na akong pamilya. Gusto ko, na as early as now, medyo sinisemento na namin yung tradisyon. I don't know, basta ang importante lang naman din sa amin talaga sama-sama talaga na pinag-usapan natin kanina. May pa ako. Pero ang galing, wala ba tayo umiyak? Meron dito sa Cafe Isabel, sasabi ng specialty nila pastry, ito yung strawberry shortcake. Actually, kanina, pinakita to isang buo pa, hindi siya short eh. Ang laki niya, no? Tall. Ang tall cake niya. Ano siya? Chiffon cake siya Yup. na merong Sa loob, meron eh. O, tingnan mo yung gitna. May May layer ng parang puree ng strawberry. Teka lang, bakit may matigas to? Ano yun? Frozen ba siya? Parang, Oo, frozen siya. cheers. May sarap nito, no? Masarap. Ang sarap. Ang gusto ko dito, sa cake na to, masarap yung tinapay niya. Okay. Hindi pwede ang magpapasarap sa kanya yung icing niya, yung whipped cream sa labas, o kung ano man yung prutas sa labas. Para siyang earth mantle and core eh. Para sa akin talaga ang best dessert ay prutas. At Oh. nandito, best of both worlds siya. Ng pastries, tsaka ng prutas mismo, nagtagpo. Galing, galing. Kaya pasado sa akin to, napakasarap nito. Hindi ko lang pwede ubusin kasi mamamatay ako. Huwag naman. Pero no, feeling ko nag-enjoy ka dito sa Christmas episode natin. Oo, ganyan. Pero mayroon pa tayo isang pupuntahan na yung kakainin natin ay nagkakahalaga ng 24,000 piso. Ayun yung dahilan. Ba't ako sumama dito? Libre. Ayun yung alam, yun yung akala niya. Ay, wala akong nalang pera ngayon daw. Para sa huling Noche Buena namin ngayong araw ni Ninong, welcome to the iconic and legendary Grace Park. Founded by the Filipino food legend and great chef Margarita Flores back in 2013. Here, you can enjoy Chef Margarita's heirloom recipes, serving Filipino-Italian cuisine, which some favorite Filipino dishes are elevated using Italian ingredients and techniques. Katulad na lang ng kakaibang lechon na sinadya namin dito ni Ninong Rai. Marami ng klase ng lechon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Anong special sa lechon na to? Or lechon po sa Grace Park. Ang gamit po namin is native. Limited lechon. And Native na baboy, oo. Opo. So, ang nagkaiba po namin is for this lechon is meron siyang special beer na ini-stopin namin. Sorry? Beer. Beer. Alak. Alak. Pinapasok sa loob? Napasok po namin sa loob ng lechoy para ma-marinate po siya and mas ma-tenderize yung meat niya and ma-maintain yung crispiness. What you're seeing right now is called Margarita's Native Lechon stuffed with bottled beer. It is slow-roasted traditional way for 2 to 4 hours and stuffed with a bottle of Margarita Pale Ale, which is a handcrafted beer made specially for Chef Margarita with bright notes of passion fruit, pine and citrus, along with the aromatic lemongrass, and even batuan, which is a souring fruit from Negros. It has a very complex and unique Filipino flavor for a lechon. Itong orderin namin, itong buong to, magkano to? 23,500. 23,500. Anong pa-Gcash na lang ha? Carry mo naman eh. And then, sige, babawas ako sa uniyan. Ito, masasabi natin kahit paano nung medyo mahal siya eh, di ba? Oo, 3,500, almost 24,000. Yes. Ikaw, chef, para sa'yo, bakit nasa ganitong price range to? Actually, yun nga, dahil dun sa recipe and yung cooking method na ginagawa namin dito sa lechon namin. That's why we came up with that kind of price po. And pero you can have it naman sa small portions. So 100 grams po. Okay. Yes, by 100 grams sa 730 pesos po siya. Ibig sabihin ba nito, hindi siya masyado mataba? Actually, yes, hindi siya ganun ka-siksik or kataba, pero most yung richness ng flavor po ng lechon yun yung masama pag ganun tinpay. Ready ka naman buklatin to? Pwede na akong kukain yan. Makita yung bote sa loob. Gusto ko nang makita yan.
And it's time to dissect this precious gem. Ay, grabe siya! Pansin mo, kahit sa paraan ng paghiwa ay medyo kakaiba dahil ang paggamit ng kutsilyo ay inihiwa ito sa gitna horizontally sa kadahilanan na para makuha yung bote. Again, ang purpose ng bote sa loob ay para sa extra rich flavor at nakakatulong daw sa pag-tenderize ng karne. At if 100 grams lang ang orderin mo, nagkakahalaga lang to ng 730 pesos. Pero katulad nitong isang buong organic lechon na sinerve sa amin ngayon, ito'y nagkakahalaga ng tumataginting na 23,500 pesos. Nung na tayo maskam. Eto na. Heto na. Grabe. Tagal ko na inantay to. Oo, alam mo. Mamaya tayo dumaldal. Karayan na natin. Sige. Balabala muna ako. May rosemary nga talaga, oh. Bango niya. Tsaka uling. Tsaka ano siya, nung pansin mo, yung kulay niya, hindi yung parang medyo orangish na aswete na. Oo, no? Ito mapula. Sige, cheers. Cheers, stars. Alam mo nung, pero gusto ko na muna i-decipher yung lasa nung balat mismo eh. Una sa lahat, hindi siya yung maalat na parang typical na Filipino lechon. No. Sakto lang eh. Sakto lang siya. Sakto lang siya. Tapos yung yung fat na nasa ilalim ng balat, hindi ganun kakapay. Ang magpapatigil sa'yo ng kain, tatlo. Disiplina, busog, tsaka umay. Dito, bago ka maumay, busog na busog ka na. Oo eh. Kasi hindi yung taba eh, hindi makapal eh. Di ba minsan yung karne yung fragrant? Yes. Yung balat, di ba? Yeah. Ito pati yung balat fragrant. Yes, tama. Galing. Ito may lasa, tsaka malinis yung lasa. Malinis yung lasa niya. Try ko to Try ko tong nila. Yeah. Sacardo de fruta. Galing. Hindi na ako nakadiyam ng gantong klase sa usawan. Talaga dito, ang sarap. Pinure, no? Bayabas, tsaka santol. Ang ganda, nagbibigay ng extra candy flavor, texture, sarap. Rich kasi masyado ang baboy. So kailangan mo minsan-minsan ng acid para pakat yung richness. Kailangan mo rin ng tamis. Para sa akin kasi, nahuhugasan yung sebo sa bibig ko. Ito, mamaya natin tikman yung karne. Mamaya na. Segue muna tayo kasi Sige. dito, very Filipino din dito sa sa Grace Park. Tikim tayo ng mga dishes nila. Sige. Ito, nasa harap na natin. Tignan natin tong kilaw. Anong kilaw to? Kanigi. Easy preparation. Lalagyan nito ba vinegar ang cube tanige, rock salt, luya at sibuyas, red chilies, green chilies, at calamansi extract. Then, give it a mix. Corn will be added, spring onions, and some crispy bagoong. Cheers. Sige. The perfect bite. Sarap. Very straightforward. Oo. Ano yun? Crispy bagoong. Crispy bagoong. Wow! Nalasahan ko, sarap. Woo! Ang bibigay na extra shrimpy, alam mo yun, salted flavor. Sariwa. Juicy pa. Isuka nandun. Ang sarap. Ito yung tinatawag na adobo balsamic lamb. Ito ang lamb balsamic adobo. It is a slow-braised lamb in soy sauce, balsamic vinegar, and other ingredients. Cheers. Nagawa niya yung trabaho niya. Merong laging pagtatalo sa isip ko. Bakit ko pa i-marinate yung isang bagay kung i-brace ko rin naman ako? Okay. Good question. Oh. Diba? Ito yung sagot. Hindi ganito ang lasa ng mga adobong niluluto ko. Ito kasi marinated muna siya bago siya i-brace. So nasagot na yung tanong ko. Pero ang ganda dito, nung pansin mo, nandun pa rin yung Filipino adobo flavor. Yes. Nandun, hindi nawawala. Yung asim, yung paminsa. Paminta. Oo. Yung nagpapa-elevate na ng konti doon is yung lambot. Yes. Pangalawa yung balsamic vinegar. Alam mo nung, kasi itong dalawang putahe na susunod natin, gawa sa lechon yan. Okay. So, i-try na natin yung karne. Okay. Kasi masyado nang obvious pag kinain natin. Papunta na tayo dito. Ito, kanina nung nagcha-chop ka, binulungan ko si kuya. Oo. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo ako tatagaan nung yempo, tatagain kita. Sabi ko sa kanya. And ang pinakamasarap talaga, nasa belly, tsaka pisngi. Exactly. Oo. Kaya, agree naman. Sige, cheers. Cheers. Sarap. Ang sarap. Ayoko ng lechon na matabang. Sana nagpakulo na ako ng karne sa bahay. Alam mo yun? Ito hindi. Iba yung texture niya, no? Mas makapal siya. Ewan ko lang kung psychologically o placebo effect na parang may konting alcohol flavor siya. Pero nalalasahan ko eh. Sa boiling point ng tubig mas mababa doon ang boiling point ng alcohol. Okay. So kahit hindi maubos yung beer sa loob, sumingaw na yung alcohol, pumasok na sa baboy. So baka nga tama yung sinasabi mo, di ba? Ito, karne, ginagawa mo ibang dish. Katulad nitong, try natin tong kakaibang sisig tacos nila. Sisig tacos. Oh, It starts by stir-frying the organic lechon meat and white onions with butter. Mayonnaise is added,
And give it a mix. Calamansi juice for acidity and some special liver sauce for flavoring. Give it some stir, give it some mix, and once cooked, ready for assembling. Coffee ground tortilla is being used, then sisig mixture is added. Spring onions, arugula leaf, burrata cheese, at instead of salsa, ang gamit nila ditong sausawan ay bihon or female egg fish. Amoy din iba. Oo, bakit? Coffee grounds yung gamit nila. Coffee grounds. Eto, Bihod. Kung iba, salsa, dito bihod. cheers, pare. Cheers. Ang divine nito. Ang weird nung idea ng lechon sisig na may itlog ng isda. Weird nga. Parang ano yun eh, nag-random na naginip ka lang sa gabi. Bagay. Sarap! Bagay, no? Sarap niya! Parang ano yung kumbaga, land meet the sea. No. Parang ganun eh. Last is this magnificent oven-roasted ulang, or basically, river prawns. Stir-fried with alige or crab fat. Talaga naman puputok-batok mo sa Noche Buena na to. Meron kang Christmas gift. Ay, ano yan? Bonus, pare, ulang. Ulang! Pero sige, alam mo nung, sanay ka na sa mga fine dining eh, pero ako, kakamayin ko na. Fine dining. Tadyakang gati, oh. Oh, grabe, ang sarap. Ang satisfying. Yun. Okay, nakita mo yung head butter. May head butter tayo dito. Ang the perfect bite. Teka lang. Kailangan to. Ayaw paligpasin. Nga, tama. Kailangan niya. Hindi, kuha rin ako. Oo. Para sulit na rin. Last na rin naman eh. Eto na eh. Tutulog ko na to pagkatapos eh. Dong, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Cheers. Alam ko Pasko, pero may mas ipapasko pa pala yung Pasko. Meron pa. Diba? Pag may ganong kan lechon, pucha, Ay mga kinain natin all throughout, like from the puto bumbong, hanggang dun sa mga Filipino food ni Chef Jean. Pero it's been a fun day. O paano ba yan? Malapit na mag-Noche Buena. Hindi ko alam kung saan mo to pinapanood. Marahil sa telebisyon, kasama yung pamilya nyo, or baka sa cellphone mo habang nakabreak ka sa trabaho mo. Or pwede rin namang mag-isa ka ngayon. Pero it doesn't matter. Sa dami namin kinain ni Ninong Ray ngayon, ang takeaway ko lang, ay masaya naman talaga if punong-puno ng masasarap na pagkain yung lamesa natin tuwing Pasko. Pero more than that, parang mas masarap ang Noche Buena kung mas puno ng masayang alaala kada Pasko ang pagdidiwang natin. Lalo na kung kasama natin yung mga gusto nating kasama tuwing Pasko. Pero tandaan natin, di naman natin kailangan maghintay ng Pasko para maging masaya. Dahil araw-araw, may chance tayong gawin ito. Boom! Pare, maligayang Pasko nung! Merry Christmas! Merry Christmas. Santa Claus! Busog na busog ako. Ako rin, no? Hindi na ako kaya ng mga reindeer ko. Pandig. Okay ka naman. Panigurado, yung mga nanonood ngayon, malapit na sila mag-Noche Buena mamaya. Tama. Oh, nanonood sa inyo. Gusto namin kayo batiin. Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyo Merry lahat. Christmas! Anyway, sa lahat ng kinain natin ngayon, ito, medyo ibahin ko. Kasi marami tayong nakain. Usually, pumipili ako ng isang location. Ano yung favorite. Pero ang tatanungin ko sa'yo, anong specific dish yung pinaka-favorite mo sa nakain natin ngayong araw? Alam mo, torn ako eh. Sige, pwede naman. Torn ako sa pagitan nung paella nila Cafe Isabel. Tsaka ng puto bongbong. Okay. Oo. Okay. Kasi yung puto bongbong talaga, kinalakhan ko yan. Alam mo yun, talagang nakakain ko lang yan kapag malamig na ang simoy ng hangin. Kung ano yung pinakamasarap na nakain natin ngayon, doon ako sa paella. Ganda. Ang Ganda. sarap talaga. Ganda. Sarap. Ako naman, hirap din siguro dalawa rin yung maano ko. Ako yung lamb adobo. Ito hindi na to relatability. It's all about sarap flavor. Ang sarap. Like, Sarap. ngayon ako nakain ng ganong klaseng adobo. And then, pangalawa, ang hirap nga. Alam mo, medyo natutorn ako sa lengua, tsaka yung lechon. Medyo, magkaiba sila ng flavor profile. Alam mo yun. Pero lahat naman walang tapon, di ba? From the puto bumbong, ibang klase. Anyway, gusto ko tanong isa pang opinion. Ito na yung kaninang waiter na nandito pala. Sir, ano pangalan po ninyo? Ay, spoiler po ako po si Alden Richard. Alden Richards? Teka nga. Naman eh. Hindi eh. Sige po, Piolo Pascual na yung... Okay. Parang hindi rin eh. Sige na nga, si Ian Jimena. Yan! Yan, ayusin mo sagot mo. Ano favorite mo? Siguro favorite ko kasi yung makasama kayo. Hindi. Pagkain sir. Pagkain sir. Ako, hindi, gusto ko... Direct, pakiano na nga ito. Sorry po, Derek. Hindi, gusto ko yung ano po, yung lengua po, no, Cafe. Lengua. As kami, lenyo. Number one. At saka yung
yung cake nila, yung strawberry Shortcake. strawberry- Ay, masarap din. Anyway, pare, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ito yung munting regalo namin ni Ninong Rai para sa inyo. Mag-celebrate na i-text nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ako si Chewy, kasama si Ninong Rai nagsasabing stay safe, Merry Christmas, it's a good night, and goodbye. Bang! Bago yun ah. Kain pa tayo. Tara. Carolers are singing outside our door. Lovely. Ano to? Ito ba yung pawis ng lechon? Ito ba yung katas niya? Ano ba to? So, ito po yung mostarda de fruta natin. So, Okay. Sorry? mostarda de fruta. Mustarda de fruta. Akala ko nung unang minura niya ako eh. May magandang babae dito. Excuse me po. Oo naman. Hindi yan. Hindi ikaw! Magandang babae! Sino ba yan? Ayan. Ay, ang sweet mo naman sa nakilala mo lang. See, look at this. It's glistening, pare. Oh. So, ito na naman yung ano. Papatawag ko na yung guard. Ba't meron din siya nung? Guard, may baliw dito.